Maayong hapon sa tanan. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Nagpasalamat ko sa Ginoo sa last Sunday sa itong evangelism o kaban kang Doloy o kay Ma'am sa itong picture yun, okay? Kaban Ma'am Rose o ito sa likod sa Iglesia ni Cristo dito sa Chipi Laurel. And so nagpapadulong ko rito yung si Ma'am Rose nga hindi sila Katolik o kada sa una ang mga Iglesia sila tungkol kayo namin sila sa luyo sa Iglesia. And pagkabot dito na may ko mag-one picture isa itong picture niya pag manupray na uro sila ba niya nutana ko sa ilang harliyon ang akong napanis na Iglesia Pilipinista sa kuwan dahil mo naglipay and kaya nagmuros ko sila and itong pama medyo kuwan active no tungkol kaya nag-take notes siya. Salamat sa Ginoo tungkol kaya nakatanong kita dito sa gospel sa katong family and salamat sa Ginoo tungkol kaya transfer sila gikan sila sa Maranatha no? And okay po na ginang feedback sa itong school and parang nag-pray no, sa mga balay mga parents na itong ginagistaan and uban na dawat uban wala nakatanong kita sa pulong sa Ginoo and ang buwan itong katong dawat atong mga follow-up and kung kino na kailangan pagdawat ng Jesus Christ and hindi natin sila mag-follow-up moral self-ban na abortion no? Nagipanganak sa kibiyanan and itong bata namatay o alaya o padako sa katong mga bata. Now, kanang gabuntag, kanang gabi, kung gawin kita sa mga Bible sa Genesis chapter 48, 13-20, ang itong title lang is Blessing the Next Generation. Genesis 48, 13-20, basahan ko kini, sandalan sa inyong mata. And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh his left hand toward Israel's right hand, and brought them near him. And Israel stretched out his right hand and laid it on the head of Ephraim, who was the younger, and his left hand on the head of Manasseh, bruising his hands, for Manasseh was the firstborn. And he blessed Joseph and said, the God before whom my fathers Abraham and Isaac walked, the God who has been my shepherd all my life down to this day, the angel who has redeemed me from all evil, bless the boys, and in them let my name be carried on, and the name of my fathers Abraham and Isaac, let them grow into a multitude in the midst of the earth. When Joseph saw that his father laid his right hand on the head of Ephraim, it displeased him, and he took his father's hand to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. And Joseph said to his father, not this way, my father, since this one is the firstborn, put your right hand on his head. But his father refused and said, I know, my son, I know. You also shall become a people, and you also shall be great. Nevertheless, his younger brother shall be greater than he, and his offspring shall become a multitude of nations. So he blessed them that day, saying, by you Israel will pronounce blessings, saying, God make you as Ephraim and as Manasseh. Thus he put Ephraim before Manasseh. Hindi na mag-blessing ang puro ng anong ibasa at ang malantungan kanina. Takna mag-pray ka na, Father God in heaven, Lord, salamat Ginoo sa karon nga kayon yung giyata ka na mo na magkapamalantong kami Ginoo sa mga pulong. Nagagay kami, Lord, na gamitin mo alagad karon sa pagdala ni
Gamay kami, Lord, nga naa kami mga spiritual blessings ng makuha ito. Sabi na sa life ni Jacob, na mga pagkatunan karoon. And nag-pray kami na yata ka na kami lang ito magkaalam. Kung magkinitin ng mga pamlay, sa mga pagkaliwan, sa mga family, sa kami ng mga ginagawa. Kinaginagot niya, bilang salamat sa ngalan ng Jesus ang lumuluwas. Amen. Usa sa pinakadakong responsibility na gihatag sa Ginoo sa mga parents, dili lang sa mga parents kundi sa mga grandparents, is the responsibility of influencing the next generation, molding the next generation. And every generation, the same question ginatubang. Unsa ba na natong ibilin alang sa mga musunod nga mga henerasyon? Unsa ang akong mabilin, unsa ang inheritance nga ako mabilin sa akong mga anak, no? Sa akong mga apo. And usahay nagkahuna-una kita nga ang akong mabilin sa akong mga anak, kwarta, property, balay o yuta, no? At mabilin sila material possessions. Now, kini nga mga butang, dili kini siya dautan, o adto na kini siya value. Kini nga mga butang, kung ato sila nga ihatag sila. Pero adto na pa'y pinaka-importante labaw sa tanan nga ato mabilin sa next generation. Ang spiritual inheritance. Kung siya ang pinaka-importante nga ato nga mabilin, no? Sa ito ang mga kabataan, sa ito mga apo. Maybe ang sa kinikanan, mabili niya ang iyang balay, ang iyang yuta sa iyang anak. Pero dili ang tinuod na bugma din na sulod sa panimalay. A parent may leave money, but not leave wisdom. A parent may leave an education, but not leave biblical truth. Maybe a parent may leave positions, but not leave godly example. Now, ang Genesis chapter 48, nagdala ka na ito isa sa pinaka-significant na moment sa final days of Jacob. Okay? Now, according sa mga scholars, si Jacob nasa sa mga 147 years old. And hapit na siya mamatay, tigulan na siya. And ini nga tayo iyang gitawag o nagdala ni Joseph ang iyang duwang anak. Kaya ang iyang anak si Manasseh o si Ephraim. Dito kang Joseph. And si Joseph, nakang Joseph nga tungod kay hapit na mamatay ang papa, and sa ilang culture, basta hapit na ganit mamatay ang amahan, nasa ibilin. No? Importante kay sa unang panahon talagang Bible, importante kay blessing, no? Sa kanang amahan. And nasa sa kang Joseph na ang mas dako na blessing na makadawat tuloy lain si Manasseh. Kaya siya man ang kinamagulangan. Okay? Expected na kanan ni Joseph na ihatag sa iya nga kini anak, no? But Jacob, kung tanhana ko din dili ba mo wala ni gisunod ang culture sa paghatag sa blessing. And makita na ito din nga God's purpose do not always follow human expectation. Okay? Kini nga passage na remind ka na ito that the future of God's people ultimately rests not in human wisdom, birth order, social status,
or human expectations, but in the sovereign purpose of God. Tulog ka buta, gusto ko i-share sa inyo sa atong outline, nakita yung makuha ng mga blessing or mga kamaturan o mga truth, biblical truth din his story in Jacob, the last days of Jacob. Number one is the positioning. Okay, tulog ini siya kapino, the positioning. In verse 13, Joseph took them both, Ephraim in his right hand, toward Israel left hand, and Manasseh in his left hand, toward Israel right hand. Okay? Joseph, kung taraan na po din careful din siya na i-position niya ang iyang mga anak sa tama nga lugar. And makita na ito din nga ang kinamagulangan si Manasseh na asa kamot nga left ni Joseph. And sa iya nga right hand si Manasseh si Ephraim. So ayan ini mo para dinigyan masipyan ang paghatag ng blessing. Si Manasseh iya din yung gibutan sa tupo nga kamot ni Jacob. Unya ang sa right hand nga si Ephraim sa left hand ni Jacob. Kinisahin kita na ang right hand, ang kinamagulangan, nagyod sa right hand. Okay? Sa papa or sa lulo. And makita na ito din nga dili kini si accidental. Giplasta, giposition, gipaayo ni Joseph, ang iyang duwang ta, ang nagtungod kay si Joseph, kabalo siya sa culture nila. Okay? Kabalo siya kung kinsa ang una ang hatagan ng blessing, kinanglan ang magulang yun, dili ang bangkod. The right hand represented the greater blessing. O kini siya sa ilang panahon sa uno o doon na kini importante kini sa ilan. Tungod kay, the right hand was associated with honor, authority, strength, favor, and prominence. That's why si Joseph iyan i-position si Manasseh, ang older son niya toward sa right hand ni Jacob. Kung ang iyang kinamanguran si Ephraim, ibutang niya dito sa left hand. And maybe iyang gisultihan ang iyang na Father, i-bless sila according to the proper order. Una ang magulang kung ayaw ang bangkod. Okay? Now, sa perspective ni Joseph, everything was arranged correctly. Manasseh was older, Ephraim was younger. Sabot pa sabot, nasa na sa tamang posisyon, si Manasseh should receive the greater blessing. But si Jacob, ano na sila na plano. Okay? And Joseph was thinking according to human expectation, according to the culture, according to sugod sa ang ilahan nga naandan. And ang arrangement ni Joseph nag-reflect din siya sa usa ka natural human way of thinking. Older first, stronger first, more prominent first, more deserving first. Ubaw ka na siya ang human being. Okay? And dina-organize na to according sa iyang status, achievement, age, wealth, education, position, and influence. Pero ang scripture, dinabalik-balik kung nagatudlo ka na to, no? Nga ang Ginoo, ang purpose sa Ginoo are not governed by human standards. Imagine nato, si Abel, pinili siya sa Ginoo kontra kay Cain. Sa Isaac, pinili siya sa Ginoo kontra kay Israel. Si
Jacob, dipili siya sa Ginoo kontra kang Esau. Si David, dipili siya sa Ginoo kontra sa iya nga mga magulang. Okay? Now, din makita na to nga ang Ginoo gipakita niya. How many times din sa pulong sa Ginoo that His purposes cannot be reduced to human expectations. That's why kini nga principle gisulat ni Paul sa Romans chapter 11 verse 34. Yung isa din, for who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Walay nagsuko siya ha. Dili siya obligado na himo ini tungod kay mao kini siya ang culture. Dili siya obligado tungod kay kining nakay nahimo nga dako or anay something na nahimo ikaw, no? Ang Ginoo aduna sa kaugalingon nga unsa man plano. Okay, He is God. Ang mga makita niya dili nato makita. He knows what we do not know. Okay? O gina-accomplish niya ang mga butang na dili nato accomplish in verse 14. Kung sa gihimo din ni Jacob, and Israel stretched out his right hand and laid it in the hand of Ephraim, who was the younger, and his left hand to the hand of Manasseh, crossing his hands. Okay? Yan niya, kung i-cross niya, no, ang iyang kamot. And ang right hand niya naadto dito sa manghod. Okay? Kang Ephraim. At ang iyang left hand naadto dito sa kang Manasseh. This was intentional. Kabalo si Jacob sa iyang himo. So in verse 14 ko tanaw ito, ang term na gigamit nila ang iyang nagat is wittingly. Kung masabot, wala siya na-confused, wala siya na-sikya, wala siya sakit na karagandang kulianon, no? Malimtanon, di ba? Kasagaran mga usahay may mga tigulang o nga pag tigulang nila, malimtanon na sila, dili na sila makalimot na sila kasi pangalan siyang anak, kasi magulang, di ba? Wala na sikyak si Jacob. Dili siya kulianon. And gituyog yun niya, gibutang yun niya, kapag siya kung sa iyang gihimo, ang iyang right hand, gibutang niya kang Ephraim. Now, importante kini siya. Tungod kay, in verse 17, puntahan mo to, and when Joseph saw that his father laid his right hand upon the head of Ephraim, wala kini nakapalipay siya ha. Sa diyang nag-start na mag-bless si Jacob, nakita ni Ephraim, hindi nakamata siya. Uy, nasikyan si Papa sa pagutang siya. Buwan, kamot. Kung di siya pwede. But Jacob knew better. Kabalo siya. And sometimes, what we looks like a mistake from human's perspective is actually part of God's providential purpose. Dagan ka na sila tabo. Diba? Sa kang Joseph, kung tarahan ito, bingin kita nga dautan ang iyang igsuon, nagsilos ang iyang igsuon, but ang ilang mistake, gigamit ka to sa Ginoo na ma-accomplish ang purpose sa Ginoo. Okay? And that's why in Genesis chapter 15, gigisulti ni Joseph dito na para sa inyo, dautan din siya, pero ang Ginoo na gigibutang ko niya identity para sa pag-save sa mga sakinabuhi. Okay? So, di man nato that God's sovereignty often overturns human expectations, human culture, and ang pulong sa Ginoo nag-remind ka na that God is sovereign over nations, kings, families, circumstances, history, and salvation. That's why in Proverbs 16:9, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. And si Joseph, aduna siya
plano. Si Jacob, kabalo siya. Si Joseph, ato na siya plano, kaya gusto ang kinamagulangan, mawagin ang makadawat sa datong ka-blessing. Pero si Joseph, Jacob, kabalo siya sa kabubuton sa Ginoo. And para ma-accomplish, okay, ang purpose, ang plano sa Ginoo, ito ang maging cross ni Jacob ang iyang kamot, ang blessing na atas magula, ang siya kinamanggulan, o ang right, left dito sa magulang. Maybe, ang atong mga circumstances, confusing. Okay? Maybe ang atong situations sa itong family look disappointing. Okay? And our plan, maybe wala nagkakatuman. Pero timanan na ito that God has not lost control. He's sovereign. Nakabalo siya. And God's providence is often working behind circumstances we do not understand. Second, not only the positioning, the providence of God. Verse 15 to 16. Sige ko din and he blessed Joseph and said, the God before whom my fathers Abraham and Isaac walked, the God who has been my shepherd all my life long this day, the angel who has redeemed me from all evil. Bless the boys, and in them let my name be carried on, and the name of my fathers Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the midst of the earth. Now, then he explained to Jacob ang source of blessing. Now, kung ato nga manotice, wala niya point sa iyang kaugalingon. Now, gi-explain niya din sa kang Joseph o sa iyang mga anak that the blessing ultimately came from God. Dili siya, ha? Okay? He points to God. O importante kini siya. Ingon pa ni Jacob din God, before whom my fathers Abraham and Isaac did walk, then, ingon siya din the God which fed me all my life long unto this day. Then verse 16, ingon siya din the angel which redeemed me from all evil. Gisulti ni Jacob ang mga nagapangitabo siya kinabuhi sa una. Kung tungod namin kini siya sa Ginoo. Nainumduman niya ang pagka-faithful sa Ginoo sa iya nga kinabuhi. Jacob had experienced with difficulties, family conflict, deception, exile, uncertainty, kasi kahadlok, di ba? May times to nga nahadlok siya sa iyang brother, si Esau. Kaya masimpatyon siya. Loss, suffering, yet sa katapusan siya kinabuhi, nakaingon siya, God has been faithful. Okay? God has been faithful. I-describe niya din na ang Ginoo mo ang nagpakaon sa iya. Ang Ginoo mo'y nagpakaon sila. And masubra pa kini siya sa pagkaon. Tungod kay i-explain din ni Jacob na ang pagpadayon sa pagkatiman sa Ginoo siya and ang provision sa Ginoo iya kini nga na-experience sa tibuok niya nga kinabuhi. Hinumdum siya sa kinabuhi and makita niya ang dakong sa Ginoo sa iyang mga experience. Tima na natanggal. There is a great spiritual value in remembering what God has done. Kung saan hinimo sa Ginoo sa kinabuhi. Parents, dapat nato isulti sa atong mga anak how God has worked. Nakatry na ba kitang share sa atong mga kabataan paano kita giluwas sa Ginoo? Okay? Grandparents should tell their grandchildren about God's faithfulness. Ang mga lulong-lula, no?
mas daghan sila ikasulti tungod kay taas ang ilang experience labi na sa mga Kristohanon nga mga lulo o lula. Churches should preserve testimonies of God's faithfulness. And we should not allow our next generation nga mga kabtanan lang ang ato ang i-share sila or ato isulti sila. They need to hear about our God. In verse 16, the angel which redeemed me from all evil. Wala lang sulti ni Jacob din ang provision sa Ginoo, but iya naman ang hinumduman ng Ginoo nagluwas siya. No, ang life ni Jacob, dili kini siya perfect. Daghan sa mga sityat sa sinugdanan ng tandaan, no, atong pagkuha niyang blessing sa kang isa. Pituman mo siya sa iyang inahan, no? Na wala ang ipigsuho bini sa iso. Niya, ang isugo to siya sa iyang mababa ang mangita o hayop. Sumuli at limuon, kuha ka nitong kanting. Siguro nagpapaitan to yung mama, no? Kanting man ang iyang iba. Kuha niya, paghima ka o alamin nga pagkaon para sa imuhang papa. He had deceived, he had manipulated, he had struggled. Yan ang Ginoo na nag-continue paglihok sa iyang kinabuhi. Kung kabalo mo, ang word din nga redeem sa anasay concept, no? Sa iyang meaning, naghatag sa idea about deliverance, to rescue, and buying back. And okay siya ang iyang na-experience. Nga nasabta ni Jacob, nga dili lang siya ang tao na nakasurvive sa mga lisod sa kinabuhi, kundi he was a man whom God had preserved and redeemed. And nakita natin din ang blessing sa Ginoo is rooted in God's grace. Si Jacob, wala sa lingon nga, tanawa ninyo kung sa ko kamaayo. Kung sa lingon ni Jacob din, tanawa kung sa ka-faithful ang Ginoo sa atong kinabuhi. Still, gibalik Jesus Ginoo. Kung sa ka-faithful ang Ginoo. Wala sa lingon nga, kung sa kuka successful. And sometimes, atong ipanghinambog, no, sa atong mga kabataan, kung sa ikaw maybe, daghan na yung nakunda, wala yung pinahimo pa. Ipanghinambog na ito ang Ginoo sa atong mga kabataan. No? Kung sa ka makinumanin ang Ginoo sa atong kinabuhi. That's why, naakita nining tanan tungod kay ang Ginoo is faithful. Dili tungod kay maayo ko. Dili tungod kay sa akong pagpaninkamot. Tungod na yun siya sa pagkamakinumanon, sa ginong pagkamaayo, sa ginong sa tuang kinabuhi. Wala sa lingon nga maayo kayo ang ato ang family. Wala sa lingon nga tungod kini siya sa ato ang pagpaningkamot. But yang i-describe kung unsa ka maayo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Christians, the gospel is about pointing our family to a perfect Savior. Balik ito sa tuang manluluwas. Okay? First is the positioning. Second, nga makita na ito, na outline din sa kining story is the providence of God. Then number 3 is the propagation of the blessing. And verse 16, yung sa last praise, yung and let them grow into a multitude in the midst of the earth. Okay? Kung obserbahan nyo natin na si Jacob, gusto niya nga ma-identify kining nga generation. Dili lang si Manasseh, dili lang si Ephraim, kundi ang ilang mga anak, ang ilang mga apo. Kung sa'y gusto ni Jacob din nga sa next generation, mabalikan sila kung sa man, ma-identify sila na covenant people sila.
sa Ginoo. Mao kini siya kining makita nato nga desire sa buhi pa si Jacob. Wala siya niingon nga, I hope mahimo kamo na successful sama sa inyong amahan. Na naging successful din sa Egypt. But ingon din niya din may you belong to the people of God and live under the blessing and covenant purposes of God. Okay? Na importante kini ang blessing na ginawat nila o gihatag ni Jacob sa ila. Tungod kay sa unang mga panahon, ang blessing, ang sulti sa usa ka amahan o usa ka lolo, nag-esbut kini siya about family identity, inheritance, future expectations, authority, responsibility, and God's covenant promises. Nakinang dumo sa Genesis chapter 27, sa dihang si Esau, pagbalik, pag-uling niya, nakadakop na siya o hayop, niya naka-prepare na siya o pagkaon, niya gihatag na niya siya ang mahal. Pag-ingon ni Isaac, kinsa man ka? Nahatag na nato kang Isaac kang Jacob, ang blessing. Kung sige mo ni Esau, nagilak siya ang nagpaging-uwi. Grabe, kung basahin mo ang Genesis 27, maluoy ka kang Esau. Grabe siguro niya panakop o hayop no, dito sa lasang no. Grabe niya paningkamot, pila kaadlaw ang Bible lang na nagsulti, pag pila kaadlaw niya o nakop siguro, but si Esau is a hunter no. Mamugin niya na trabaho. Pero naghago siya. Yung pag-ulit nila sa yung balay, kaya kitang hago kay ikaw niya pag-abot mo sa balay. Ikawat ang imong pagkaon sa ref. Imong kitaguan tumayo kay pagigo ni mo siya. Kunya may lakaw ka. Pagbalik ni mo, excited kay ka, kaya naman gutom kay ka. Ay, na ato ni taguan nito magpagkaon, pag-abot nito, bukog na. Gasapot siguro ka, no? Wala na ka ba? Wala na pagkaon nito ngayon ng taguan. Eh, kung niya gibatin ni Esau, na wala kay blessing, nahatag na kang Jacob ang blessing. Kung daghang yun siya, naghilang siya. Grabe yung naghilang. Bisa-kisa lang, Father, bisa-kisa lang, ihatag din mo sa buwan. And isa pag yun ka-result ni Isaac ito, na serve ka sa imuhang mag-usikit kayo, no? Ikaw magulang, una ang madunggan mo sa imuhang amahan. That's why, sa pigila ka mga verse niya, suko yun si Esau kang Jacob. That's why, sa dihang si Jacob, na bakit nakabalo siya, na nasa Esau, hadlok ikaisa. Kaya hadlok ikaisa. Tungod sa iya nga, muna ka-importante ang sulti, ang blessing sa unang panahon. That's why in verse 18, kung sige mo din sa dihang nakita, now, not so my father, for he is the firstborn, put thy right hand upon his head. Nakita ni Joseph na mali ang iyang kamot. Father, mali na, dili na si Manasseh, si Ephraim na siya. Ibutang imo na right hand sa kinalugulangan. But magkita natin hindi nga, ingon ni Jacob, kabalo ko sa bukid. Kabalo ko sa bukid. Okay? And still, si Manasseh, nag-bless gyapon siya sa Ginoo. Okay? Verse 19, ingon siya, but his father refused and said, I know my son, I know. He also shall become a people, and he also shall be great. Nevertheless, his younger brother shall be greater than he, and his offspring shall become multitude of nations. Ingon ni Jacob kang Joseph, I know it. Kabalo ko sa ako ang bihim. And Jacob explain niya kung unsa ang upasabot ni. So in verse 20, so bless them that they say, by you Israel will pronounce blessing, saying, God make you as Ephraim, as a Manasseh. And then he
magita na to ang kamatuoran. Our influence on the next generation will continue long after we are gone. Okay? Mo kini ang desire, mo kini ang blessing na gihatag ni Jacob sa mga anak ni Joseph. Kadili lang karon. Wala sa ingon ngayon na maging successful ka mo. Kundi ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, mahimo sila nga may naglukod sa Ginoo. Mahimo sila nga akawin ng ipon. Okay? And tigalang mausap kini siya ang challenge na nato karon niya ako. We must think beyond our own generation. Dagan ng mga tao nga naghahatag sila na time, nagalauna, kung sa man na ako nga na-accomplish. But kita nga mga Kristohanon, dapat ato nga pangutanon is, unsa ang akong mapasa sa akong mga anak. Kung hawak ko, mulak ko, mawala ang ato nini nga kalimutan, unsa akong mabilin sila. Okay? Now, kung una daw, kung mamatay kita karon, simba ko, hindi na naman natin simba ko, no? Ang may lumduman baka sa atong mga anak, ang atong pagkamaayo, kung ang mga spiritual blessings nga itong itulog sila na, kung sa ka ang mabilig, kung sa ka ang may lumduman sa mga kabataan din. Saka kakatipita, saka may luman dinaplat sa iuti, no? O kanilber, saka may luman sa mga kabataan kung wala na tanging na kalimutan. When they inherit biblical convictions, prayer, faithfulness, love for the church, love for the scripture, godly example, generosity, humility, integrity, ang katulad si Papa Mama, grabe ito sila ka-faithful sa simbahan. And, kato si Mama Papa, grabe ito sila kapag-inagpupon. Oh, grabe. Doon kayo nga mga butang na may nunduman, no? Kato si Mama Papa, gitulduhan yung kung saan niya manggihatagon. Okay? Kana kami kasi, hindi na siya mawala, hindi sobra pa na siya sa kwarta. And, salamat po sa ginagawin kay wala kang bilin nga yuta sa kuwan. Pero ang akong dinit lang, ang akong may nunduman yun sa akong nanay, ang iyang pagkamay ng phone yun. And ang iyang devotion yun sa pagbasa sa ulog sa Ginoo. Wala may kurente sa una. But ako may nunduman nga lang para taga-gabi, nagabasa ganit sa Bible, and before matulog, nag-pray dito siya. Permitting ngayon ang balay, wala yung kurente, wala yung Islam. At kanang lukay bitaw nga pinuon, wala siya ang among kining asubra, paulik, ikat sa simbahan, no? Inabili naman siya sa area nga wala tayo suga. Kung pagpasulod sa mga wala siya ang suga, patulong dito sa balay. Parents, mga lulog-lulang, should intentionally disciple the next generation. Hindi kita mag-assume na automatic ang atong mga kabataan tulad ka nagdako sila sa Sunday school, nagsimba sila matag Sunday, spiritually mature na sila. Okay? Teach them, pray for them, bring them to church, read scripture with them, talk about Christ with them, correct them biblically, model repentance. Ipakita sa ilaha kung unsa ang tinuod nga Kristohanon. Mo ka na siyang legacy nga itong mapigil sa amin. Ang Genesis chapter 48, dili lang kini siya nag-isgot about sa family ni Jacob, sa paghatag niya blessing sa iyang mga apo, sa iyang mga anak. But kabalo mo, the entire biblical story is moving toward God's ultimate blessing through Jesus Christ. Ang saad sa Ginoo sa kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, part na siya sa redemptive plan sa pag-anhi sa Messiah. That's why Galatians 3:16
ang ultimate fulfillment sa sakad si Ginoo lain mao si Jesus Christ. Therefore, the greatest blessing na mahatag nato sa next generation is not only mainin ka I hope na maging successful ka sa iyong mga pag-eskwela. Pero kabalo mo unsa, I pray that you will know Jesus Christ. Okay? Ayun kadili lang ang atong mga bata, ngayon kita ngayon na maging successful sila. Kung dili, yapin lang to sa itong prayer. Kung isang pa sa itong storya sila, ayun, makailagit ka mo sa kang Jesus Christ, even ang inyong mga apo. Bili lang na maging maayo nilang career. Kung dili, na magkakinabuhin sila para sa kaymayaan sa Ginoo. Dili lang na maging dato sila, kundi himuon nila na treasure si Jesus Christ labaw sa tanan ng mga butang nini nga kalibutan. Dili lang na maging comfortable sila, kundi maging faithful sila sa pag-obey din sa Ginoo. Now, Genesis chapter 48, 13 to 20 is not only a story about Jacob bruising his hands. It is a story about God's sovereign purpose, God's faithfulness, and the responsibility to bless the next generation with the knowledge of God. Joseph expected one thing. Jacob understood another. And God's purpose prevailed. Kini nga passes na gantudlo ka na to, that God's purposes are greater than human expectations. God's faithfulness is greater than our failures. God's providence is greater than our circumstances. And last, our responsibility to the next generation is greater than just giving them material possessions. Ang Ginoo mag-blessing ang pulong kayong nga pinagi sa grasya sa Ginoo, pinagi sa tabang sa Holy Spirit, mahimo nato ang atong responsibility by blessing the next generation. Kung saan atong pagbilin sa atong mga kabataan, kung saan nga klaseng na pamanan ang may dumadila sa tuwa. Maayo bang inahan, maayo bang amahan, maayo bang lulo o lulang, and makaingon baka sila nga ipagpakinambog ito na ako si mama at papa tungod kay grabe ang ilang gugma, pag-sacrifice sa amuha. Ginoo magpanalangin siya ang mulong, mag-pray kita. Mahal ng malangit nun, Diyos kabalaan, Lord, thank you sa iyong pulong. Salamat Ginoo sa life ni Jacob. Sa iyang pag-bless Ginoo sa iyang duha ka apo o gimit Ginoo kang Joseph. Lord, ato na kami ako nga responsibility Ginoo gibili. Mao pag-disciple Ginoo sa next generation, sa among mga kabataan, sa among mga apo man. Mahimo lang kini namin Ginoo, tabayan kami mahimo kami example sa ilang. Sa tanang area Ginoo, sa ang pangalagad nila kanino, naway kami ng magstorya, sulod sa among panimalay, mga action, o isang pa Ginoo, dili sa mga pagpangalagan, sulod sa iglesia. Thus Lord, ang imong mapulong, isang pa Ginoo sa imong mga karanggan. Kinang pinatuloy niya, nung sa napatan, sa ngalan ni Jesus na among manuluwas. Amen.